Ayan, nakikita na natin yung taas na nga pala. Tumalog dyan kanina eh. Grabe ng tawas ng tubig, oh. Wala na. Lahat ng mga park dito na lubog na sa tubig baha. Ito yung kuha natin sa video kaninang mga alauna ng hapon pagdating natin mula sa Cubao papuntang Marikina at mataas na ang tubig. Hindi natin makita yung actual measurement ng tubig dahil nasa poste nito, nasa ilalim. Dahil mataas na, hindi na natin pwedeng puntahan. Nakita niyo yung estatwa, ang puti na yan hanggang bewang na yung tubig. Ibig sabihin malalim na. At puntahan natin yung kabilang bahagi ng tulay na nasa taas para makita nyo naman doon. At yan ang unahang bahagi ng tulay na makikita natin na maraming inaanod na mga basura at mga tuyong sanga ng kahoy na mula sa kabundukan doon sa Montalban at naaanod siya ng tubig papunta dito sa baba sa Marikina River. Ay, mga kahoy, oh. Mga good lumber. Parang sahig yata yun ng bahay. Mapapansin natin na hindi na ganun kabilis ang daloy ng tubig dahil nga puno na itong Marikina River. So mula dito sa tulay ay lalakad tayo ng mga 20 to 30 minutes hanggang doon sa Barangay Kalumpang para ipakita naman sa iyo yung bahagi na yun na lumulubog talaga sa tubig baha dahil pababa na yung area na yun. Makikita natin na tuloy-tuloy ang ulan at basa na nga tayo. Pero okay lang, kailangan nating puntahan ang lugar na yun. Dito na tayo sa Barangay Kalumpang, Marikina. Ayan, malalim na pala dito. Oh. Hindi na tayo makababa, kaya dito tayo pupunta. At ito na nga yung sinasabi ko na mababang area. Ito yung Barangay Kalumpang. Tingnan nyo, lubog na. Pero makikita natin sa lugar na to, mayroong mga rescuer dito na naghihintay. Baka sakali mayroong mga tawag para makarescue agad sila. Yung area na yan nakikita ninyo na lubog sa tubig baha ay mayroong gymnasium dyan. Parke yan at yan ang barangay hall ng Barangay Kalumpang. Medyo kabisado ko kasi yung lugar na to dahil 2013, 2014 dito dati may tindahan yung kaibigan ko. At tumutulong din ako mismo dito nung time na binaha, naabot hanggang bubong. Kaya nahirapan kami sa paglikas ng mga paninda at mga refrigerator, mga TV noon para ilagay doon sa third floor sa bahay ng may-ari ng building. Sa oras na to mga 2:30 na ng hapon at napakalakas ang ulan dito at babalik na naman ako doon sa tulay kung saan ako nanggaling kanina. Lalakad na naman tayo ng mga 20 to 30 minutes kasi nga walang masakyan. Ipakita na ulit natin itong tulay at alas 3 na ng hapon or 3:20 na ang oras na nandito tayo at mataas na yung tubig kaysa kanina ng mga alauna ng hapon. So makikita natin na sobrang lakas na rin yung current ng tubig at medyo tumigil yung ulan dito. Ang ulan kasi ay pabugso-bugso, mamaya lalakas at mamaya naman mawawala. Napapansin ko lang na lumakas ngayon yung current ng tubig. At habang tuloy-tuloy ang paglalim ng tubig baha dito at mayat maya rin ay pabugso-bugso yung lakas ng ulan. So walang tigil talaga yung ulan. Kaya yung tubig ay tuloy-tuloy talaga yung pagtaas. Pati yung mga sasakyan dito dumadami sa tulay. Dito nagpa-park yung mga motor, siklo. Kaya napupuno na rin yung tulay ng mga sasakyan. So ngayon ay 3:30 na ng hapon at kailangan ko na umuwi dahil pasang-basa na nga ako kanina pa. At wala pa akong kain, gutom na rin ako. So ito yung iniwan sa atin ng bagyong Karina. Sa kabila nitong napakalakas na baha at walang tigil na ulan, sana ay walang mangyaring masama sa ating mga kababayan. So yun lang at magandang hapon sa ating lahat.